Glory to the Lamb. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Magaygayo ti Apo. Magaygayo ti Apo, magaygayo ti Apo. Hallelujah. Shall we pray, Lord Jesus? Pinupuri ka namin, Panginoon. Walang ibang Diyos, Panginoon, naming kinikilala kung hindi ikaw na nakaupo sa trono. Maraming salamat sa buhay. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa amin. Maraming salamat sa kalakasan. Lord, sa buhay, Panginoong Diyos. Higit sa lahat, maraming salamat dahil alam namin may maganda kang gagawin sa buhay namin, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Diyos, na sa kabila ng aming mga kahinaan at kakulangan, Panginoon, naghahari ang iyong biyaya, naghahari ang iyong awa, naghahari ang iyong pag-ibig, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. At dahil dyan, Panginoon, Lord, yan ang pumipigil sa amin, Panginoon, na lumayo sa iyong presensya, dakilang Ama. Dahil sa iyong kabutihan, kami naririto, Panginoon. At dahil sa iyong kabutihan, patuloy kaming maglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong dakilang pagkilos sa buhay namin. Umaasa kami, Panginoon, na kung paano kakabuti sa amin noong kami pa ay wala sa iyo, ikaw ay gagawa ng higit pang magaganda at dakilang bagay sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Igawad mo ang bendisyon, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Maging sa mga kapatid namin na hindi nakarating, Panginoon, ingatan mo sila upang sa susunod na gawain ay makasama namin sila, Panginoong Diyos. Salamat sa araw na ito, Panginoon, na makasama namin ang aming mga pamilya mula sa malayong lugar. Salamat, O Diyos, sa pag-iingat mo sa kanila. Lord God, tulungan mo po sila sa mga first time na makasama namin sa ganitong gawain. Lord, pagpalain mo po ang buhay nila. Lord, ikaw, O Diyos, na nakakaalam ng aming pangangailangan, Panginoon. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa kanilang buhay, Lord. Magpakilala ka, O Diyos, na ikaw ang higit na magbibigay ng magandang bagay at magandang buhay sa buhay ng bawat isa, Panginoong Diyos, Lord.
Pagpalain mo sila ng pag-iingat mo, proteksyon, pabor, pagpapala, Panginoon, Lord, bendisyon, Panginoon, sa kanilang mga buhay. At simula sa araw na ito, Panginoon, ang iyong dakilang kamay ang mag-iingat sa kanila, saan man sila dako pumunta, Panginoong Diyos. Higit sa lahat, Panginoon, ang kaligtasan ay dalangin ko na makamtan ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Salamat, salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Itataas ka namin at pupurihin, mabuting Diyos. We claim the victory, Lord. We claim, Lord God, this answered prayer. Jesus, be with us, Lord, and be glorified, Father. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. All glory, honor, and praise belongs to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, good to see you, mga kapatid. Good to see you. Maday tayo ti Apo. Mabaling kayong tugawin. Pwede na kayo makaupo. Salamat sa Panginoon. So sila yung sila yung unang nakarating dito na sa side ng pamilya ko, mga kapatid. Sila Sister Ashley, pabalik-balik na sila dito eh. So sa side namin, andyan, tanimanang ko, mga kapatid. Diyan napintas dito, so timanang ko. At hulaan nyo na lang kung sino, mga kapatid. Ni tatay ko, dahidi, tatang ko, nanang ko, anda nga nakakamay dito. Yawawi sa kidi ka, anda nga kayat. Adayo ka, no? Bakit kan lakay damatan? So nga, kahapon, mga kapatid, ay magandang pakiramdam na malungkot dahil maganda dahil yung nilibing ay isang lingkod ng Panginoon na alam natin ligtas. Malungkot dahil siyempre hindi na natin siya makasama, mga kapatid. Kaya sana pag mamatay tayo, wag lang malungkot, no? Kasi pag mamatay kang hindi ligtas, malungkot talaga yun. Hirap mo na nga sa mundo, pinagkaisahan ka na nga, inaway-away ka ng kung sino-sino, tapos hindi ka pa maligtas, ay mahirap na buhay yon, mga kapatid. Mga kapatid, maganda, hindi man magandang buhay natin sa mundong ito, ayan, at mamatay tayo, punta tayo doon sa langit, yun ang pinakamaganda, Brother Ronnie, masaya na malungkot. Malungkot dahil may maiwan, ay masaya dahil doon makasama mo na yung dakilang Panginoon na tumubos ng ating mga kasalanan. Salamat sa Diyos. Welcome po kayong lahat, mga kapatid. Ito Pamilya Enriquez. Ayan. Mapanood nila mamaya, mainggit sila doon sa Bulacan. At sila pamilya nila, Lopez, Cortez. O pang Italia talaga, no? Nagmula pa sila sa dito, locally, Cagayan, La Union. Welcome po kayo. At nawa ay magkita-kita pa tayo sa biyaya ng Panginoong Diyos na nasa mabuting kalagayan. Okay? Sa kapurihan ng Panginoon. Madaydayaw ti Apo, mga kapatid. Amen. At tulungan tayo ng Diyos. Ano man ang ating pangangailangan, mga kapatid, sa tulong ng Panginoon, maaayos din yan, mga kapatid. Mabuti ang Diyos natin. Pangalawa, makapangyarihan yung Diyos natin. Praise the name of the Lord, mga kapatid. Kaya welcome kayo, bumalik kayo dito. Sa December, kung gusto ninyo, Thanksgiving namin, bumalik kayo dito at magsalo-salo tayo dito. Dahil ngayon, wala kaming nakahanda eh. Puro tubig yata yung nakahanda. Purihin ng Panginoong Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Yung nilibing namin kahapon na lingkod ng Panginoon, 53 years old lang. Kaya kung ang buhay ay 53 lang, ayusin na natin, mga kapatid. Amen? Huwag na tayong makipagtalo, huwag na tayong makipag-away. Mga kapatid, 53 lang. 53. Nako, nag-check na kayo ng edad niya, no? Sabi mo.
Ah, kaya gamitin natin ang ating natitirang panahon, ayan, para sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. At sa Kanya naman galing lahat eh. Alam niyo, nahihirapan lang yung tao na maglingkod sa Diyos. Tinuro ko yung Thursday sa kanila dito. Nahihirapan lang yung tao na maglingkod sa Diyos dahil hindi niya alam kung anong dahilan niya ba't siya nandito sa mundo. Ay akala niya, nung nabuhay siya, sa Kanya lahat. Ayan, kaya nahihirapan. Pero pag tayo na nauunawaan natin, mga kapatid, ang buhay natin na mula sa Panginoon, nang dahilan niyan ay sumunod sa Kanya, mabuhay sa kalooban niya, at doon sa kabilang buhay ay tatamasahan natin, mga kapatid, ang reward na pangwalang hanggan. Amen. Hindi pwedeng hindi tayo mamatay, mga kapatid. Pag dito ka lang sa mundo, yung reward mo ay mga dito lang, pera, gamit, pagkain. Yan. Na yan yung nawawala, ninanakaw, pinagkakainggitan, mga kapatid. Ang dapat, makarating tayo doon sa buhay na walang hanggan. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, dapat maligtas ka. Gawin mo ang lahat, mga kapatid. Dahil wala dito ang tunay na reward. Sabi ng Panginoon, nandoon ang tunay na reward. Walang pwedeng kumuha sa'yo. Yung reward mo naghihintay doon, mga kapatid. Huwag kang papayag na hindi mo makuha yon. Amen. Kaya gawin natin yung magagawa natin, mga kapatid, na tayo ay manatili sa presensya ng Panginoong Diyos. Salamat sa Panginoon, nararamdaman natin siya kanina, mga kapatid. Kaya purihin ng Panginoon. Pakantahin ko sana si pangalan niya, Hindi siya nakapikit siya para maitono yung kanta namin Praise God. Ngunit ganun pa man, kumikilos pa rin yung presensya ng Panginoon. Salamat sa Panginoong Diyos. So, handa na ba tayo, mga kapatid? Alam niyo, excited ako mag-aral ngayon dahil, ewan ko, lagi namang maganda, Lagi namang maganda Yun ang pangako ko sa kanila dito noon. Noong nagsimula ang gawain dito, ako lang, naglalakad ako dito. Ang dala-dala ko lang dito, isang box na libro, year 2009, isang malitang damit. Ayan, nalakad-lakad ako dyan. Wala akong kakilala. Hindi nila alam, nakakaintindi ako ng Ilocano. Makaawat Ilocano dagito. Ang kayong ako na ka, bagtit dahit ako na. Isimak na ganyita tao kami. Wala pang mga membro noon. Wala. 2009, mag-isa pa lang ako noon. At salamat sa Diyos, nung dumami kami, salamat sa Panginoon, ay tinanggal ng Panginoon yung hindi pwede, mga kapatid. Noong una, mabigat sa akin, dahil tinuruan mo sila kung paano nila makilala ang Panginoon. Pero sabi ni Lord sa akin, para mabang-aran akmat, kung nanakat, kung mahal nila ako, hindi sila mawawala. Tandaan niyo yan. Pag mahal mo ang Diyos, hindi ka mawawala. Dahil unang-una, hindi ka papayag na mawala sa Kanya. Pangalawa, kung mahal mo ang Diyos, hindi papayag ang Diyos na mawala ka. Kaya nung sinabi sa akin ng Panginoon niyo, sige ako, ibig sabihin, may magandang plano ang Panginoon, mga kapatid. Amen. At ano man yun, ang sabi ng Biblia, ang plano ng Diyos ay sa ikabubuti, mga kapatid, pagdating ng tamang panahon. Praise God. Madaydayaw ti Apo, mga kapatid. Tumayo tayong lahat. We will read our text, mga kapatid. Mga ano pala ito? Hindi lang Cagayan at mga Italiano pa pala ito. Ito, yung dalawa na yan, Mga Italiano. Hindi Ita, ha? Iba yung Ita. Taga doon din sa Zambales yung mga Ita, pero hindi kami Ita. Purihin ng Panginoon. So, halo-halo tayo ngayon, mga kapatid. At ganun ang itsura ng langit.
Hindi pwede puro Ilocano lang sa langit, mga kapatid. Kaya masanay tayo, mga kapatid, na makasama natin ang iba't ibang mga lahi, iba't ibang mga tao, mga kapatid, na siyang ililigtas ng Panginoon dahil yan ang itsura ng langit, mga kapatid. So our message na pag-aaralan will be referencing in the book of Luke. You want to play with them there? Play with them there. Hindi ako marunong mag-Italiano, di signal lang. Doon, mag-alo sila. May merienda pa sila doon, mga bata. Doon sila. Praise God. Luke chapter 8. Ihanda natin ating mga puso dahil makikita nyo ngayon kung papaano tayo iniibig ng Panginoong Diyos at kinaawaan. Makikita nyo ngayon, mga kapatid. Kaya sa inyong pakikinig, namnamin ninyo dahil mapapansin ninyo na kung gaano ka kinaawaan at minahal ng Diyos, mga kapatid. Okay, Luke chapter 8. We will read in verse 5 up to succeeding verse. Tatalunan na lang natin yung ilan, mga kapatid, ano? Chapter 8, verse 5 to 9, and then verse 11 to 15. Puri ng Panginoong Diyos. Luke chapter 8 verse 5, sabi dito, a sower went to sow his seed. Ang maghahasik, nagtatanim ng binhi ay naghasik ng binhi. So as he sowed, some fell by the wayside, and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it. And some fell upon a rock, and as soon as it was sprung up, it withered away because it lacked moisture. Yung pangalawang nahasikan ng binhi, maraming bato, yung una daanan. Pangatlo, and some fell up among the thorns. Yung lupa na maraming mga tinik na nakatanim. And the thorns sprung up with it and choked it. Hindi nakalaki, hindi nabuhay ng maayos yung tinanim nung nagtatanim. And in verse 8, and other fell on the good ground. Okay, so among 4 types of soil or ground, isa lang yung mabuti, mga kapatid. And other fell on the good ground and sprung up and bare fruit 100-fold. And when he had said these things, he cried, ang sabi ng Panginoon, ito, he that has ears to hear, let him hear. And his disciples asked him, saying, what might this parable be? Nung tinuro ito ng maraming tao, thousands nung tinuro ito ng Panginoon, 12 lang yung nagtanong. Sabi niya, pwede paliwanag mo, Panginoon. Kaya sa maraming tinuturuan ng Panginoon, kukunti lang talaga yung interesadong maunawaan ang salita ng Diyos. Yung mga tao, ayan, nung narinig nila, di ba, nung nasa isang simbahan pa tayo noon, basta pumasok tayo sa simbahan, nakinig, umuwi na, no? So, ganun yun, no? Nung nagturo ang Panginoon, narinig ng marami, nung narinig na nila, umalis na sila. Pero yung 12 alagad, sabi nila, Panginoon, anong ibig sabihin nun? Sana may mga puso dito, mga kapatid, na nagsasabi, Panginoon, ipaunawa mo sa amin ang salita mo. Kaya sa kabutihan ng Panginoon, mga kapatid, pinaunawa niya. In verse 11, it says, the parable is this. The seed is the word of God.
Yung binhi na hinasik doon sa apat na klaseng mga lupa ay salita ng Diyos. And those by the wayside are they that hear. Nung narinig nila, then comes the devil and takes away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. So may mga tao pala na kapag nakarinig ng Word of God, nakukuha ng demonyo, mga kapatid. Hindi natin alam kung paano, pero naaalis sa buhay nila. Kaya I pray na huwag tawang mawala ang salita ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Then, they on the rock, verse 13, they which, when they hear, receive the word with joy, tinanggap nila na masaya. And these have no root. Dahil batuhan, siguro matigas yung puso, hindi nakaugat yung binhi, mga kapatid. Which for a while believe. May mga ganyan, naniniwala lang occasionally. And in time of temptation, nung sinubok na sila, ay nawala na. And that which fell among the thorns are they which when they have heard, go forth, and are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection. So sa out of 4, mga kapatid, yung tatlo, wala na. Walang pag-asa yung tatlo. Walang nabuhay at nagbunga na binhi. Mga kapatid. Huwag kayong malungkot, meron pang isa, mga kapatid. Okay? But that on the good ground are they which in an honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with patience. Purihin ang Panginoong Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, mga kapatid, sa araw na ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise your name, Lord, now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Purihin ang Panginoon. Sabi ko kanina, makinig kayong maigi, dahil maiintindihan nyo ngayon kung paano ikaw at ako ay kinaawaan lang ng Diyos at kung paano tayo inibig ng Panginoon, mga kapatid. So ang pamagat ng mensahe ng Panginoon ngayong August 16, 2026 ay merong pamagat na nagsasabing, there are seeds available to every soil. So merong binhi na available, mga kapatid. Anong Tagalog ng available? Nakahanda para sa lahat ng mga lupa. Sabihin mo sa katabi mo, there is a seed for you. Sabi mo, merong binhi para sa iyo, mga kapatid. God bless you. God bless you. Maaari na kayo makaupo, mga kapatid. Amen. Merong binhi na para sa atin, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Naniniwala ba kayo dyan? Palakpakan natin ang Panginoon kung naniniwala kayo, mga kapatid. Dahil naniniwala ko may dahilan kung bakit tayo nandito, mga kapatid. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Binanggit dito kanina, yung mga mahalagang nabanggit ng Panginoon sa kanyang pagtuturo dahil ang Panginoon ay naggumagamit ng mga nangyayari sa paligid para maibigay niya yung mensahe niya. Dahil pagkausapin tayo ng Diyos, hindi natin maintindihan ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ever. Hindi natin maintindihan. Noong kinausap sila ng Panginoon ng mga Israelita sa panahon ni Moses, nagsalita ang Panginoong Diyos, sabi ng mga tao, wag na Lord, wag na. Hindi nila kaya, mga kapatid. Nakakatakot siyempre. Dahil ang Diyos, pag nagsalita, hindi siya mahihiya sa iyo. Alam niya yung isip mo. Nakakatakot. Eh sabi nila nung nagsasalita ang Panginoong Moses, wag! Ikaw na lang! Ikaw na lang. Kaya simula noon hanggang ngayon, ang Diyos ay gumagamit ng mga ngaral, mga kapatid. Nakakatakot yan, ano? Sabihin ng Diyos yung nasa isip mo ngayon. Ano, di ba? Gutom ka na, mga kapatid. Di nakakahiya yun, mga kapatid.
Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Kaya sa kanyang pagtuturo, para makarelate tayo, gumagamit siya ng mga pangyayari sa paligid. Kaya ang ginamit niya dito ay yung pagtatanim, mga kapatid. Ayan. Okay? So, gumamit siya ng sower, yung naghahasik. Ganon sila magtanim noon. Ngayon pa man, meron pa naman tayong ganon na paraan na proseso ng pagtatanim, pero hindi lahat. Karamihan ay nilalagay natin yung binhi sa isa-isa. So, merong mga lupa at merong binhi, mga kapatid. Ginamit ng Panginoon ito to reach our comprehensions. Dahil limitado po ang kaalaman natin, ang sabi ng Panginoon, my thoughts are not your thoughts, neither are your ways, says the Lord, mga kapatid. Doon pa lang sa kabutihan ng Diyos ay gusto niya na tayong abutin, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? With that, para matulungan ko kayong lahat, mga kapatid, sa mensaheng ito, ay sa mundong ito, para maintindihan ninyo, merong iba't ibang panahon. Di ko alam sa Italy, no? Pero dito sa Pilipinas, dalawa lang ang panahon dito, no? Anong panahon natin? Tag-araw, tsaka tag-bagyo. Tag-ulan, no? Tatlo, tag-bagyo, tag-baha. Meron pa. Sa ibang lugar ay pinagpala sila doon, no? Sa Canada, ilan ba, no? Ilan sa Canada? 4 na season, mga kapatid. Sa Italy, ilan? 4 din. Mga kapatid, nakakainggit. At dito, 2 lang, mga kapatid. Iinit, uulan. Galaw lang. Sila, bahala sila. 4 yung inaabangan nila, mga kapatid. At tingnan yung maigi, para mailatag ko yung mensahe ng Panginoon. Iba't ibang lugar sa mundong ito, iba't ibang mga lupa. Hindi lang kultura, iba't iba din yung lupa, iba-ibang lifestyle. At may mga halaman na tumutubo doon sa isang lugar na sa ibang lugar ay wala. Mga kapatid, dito lang sa Pilipinas, maraming mga prutas na pag tumubo sa Mindanao, ang tatamis, mga kapatid. Ayan, pag dito mo tinanim, mga kapatid, maasim na, mga kapatid. Huwag mong tignan yung katabi mo, maasim lang yung bunga. Okay? Ganyan sa mundong ito dahil iba-iba yung lupa. Kaya mayroon lamang mga halaman para sa iba't ibang lokasyon, mga kapatid, na inaitatalaga. Mga kapatid, mapapansin din natin, mga kapatid, na bukod sa pagkakaiba-iba nila, may magandang balita. Ang mahalaga, kahit iba't iba yung lugar, ang mahalaga ito, may tumutubo, mga kapatid. Dahil ang klase ng mga lupa, sabi dito, ay mayroong sandy, ayan, mabuhangin. May tumutubo dyan kahit sa buhangin. Clay, mayroon din tumutubo sa clay. Yung silty and loamy, mga kapatid, ay mga lupang may halo na yon. Na doon marami ding tumutubo, mga kapatid. Pero ang maganda, mga kapatid, saan mang klaseng lupa, iba't iba man yan, mayroong nakatanim, may tumutubo, at may bumubunga, mga kapatid. O siguro naiintindihan nyo na yung gusto kong sabihin, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. Sa kabutihan ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, iba't iba man ang lugar, iba't iba man ang lupa, may mga halaman doon na pwedeng magbigay ng pagkain para sa mga tao. Sabihin natin salamat sa Diyos. Mga kapatid, ganyan kabuti ang Panginoon. Ganyan siya kakapangyarihan, mga kapatid. Na hindi pwedeng sabihin ng mga taga ditong lupa na kami lang ang may halaman, kami lang ang may bunga, kami lang ang kakain. Hindi rin pwedeng sabihin ng dito, lahat, mga kapatid. Iba't ibang panahon, iba't ibang klaseng lupa, pero iisang Diyos na mabuti, na kaya niyang pakainin ang kanyang mga anak. Salamat sa Diyos. Yes, kahit sa mga may yelo.
May mga tumutubo doon na halaman, mga kapatid. O, punta kayo, subukan nyo. Mga kapatid, mag-tricycle kayo. Meron. At nagpuproduce ng bunga. Amen. Kaya huwag natin sasabihin, pag nandito ako, mabubuhay ako. Ay hindi, pag nandito ako, mabubuhay ako. Ay hindi. Wala dyan. Pag nandito ako sa lugar na ito, mabubuhay ako. Hindi yan totoo. Dahil kahit nandoon ka sa pinakamagandang lugar, kung wala sa iyo ang Diyos, hindi ka mabubuhay ng maayos. Pero kahit sabihin na natin nasa pinakamahirap ng lugar, mga kapatid, tandaan mo, bawat lugar ay kayang gumawa ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ang kailangan nating pahalagahan, saan man tayo makarating, kailangan siguraduhin natin kasama natin ang Panginoon, Hesus Kristo. Shall we say praise the Lord? Hallelujah. Tandaan mo yan na God can plant on every soil, mga kapatid. Ang Diyos sa kanyang kabutihan at kanyang kapangyarihan, kaya niyang magtanim at magpabunga anumang klase ng lupa, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. Alam ko hindi niyo pa ako naiintindihan, mga kapatid. But what I'm trying to say is this: God has the ability to grow plants on every soil, mga kapatid. Kahit saan lugar, kaya kang tulungan ng Panginoon. Kahit saan lugar, kaya kang pakainin ng Panginoon. Kahit saan lugar, hallelujah, kaya kang samahan ng Panginoong Diyos. Dahil ang Diyos ay mabuti at makapangyarihan sa ating mga buhay. Hallelujah. Pwede ba nating sambahin ang mabuting Panginoon? Sabihin mo, salamat. Saan man ako nandoon, wala man ang nanay at tatay ko doon, hindi mo pa rin ako pinabayaan, Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Kaya sa teksto natin, ito na yung mensahe, mga kapatid. Ito na yung mensahe. The sower came. Ang Panginoon ay may hawak-hawak na binhi. Nagasik siya doon sa isang lupa. Nagasik siya doon sa kapila. Nagasik siya. Nagasik siya. Hallelujah. Lahat ng lupa, hinagisa ng Panginoon, mga kapatid. Hindi siya nagtatanim, hindi yun binhi na tutubo. Na halaman, hindi yun ang ibig sabihin. Tapos ko nang pinaliwanag yun kanina, mga kapatid. Nang sabi ng Panginoon, nung tinanong siya ng mga alagad, Panginoon, anong ibig sabihin nung sinasabi mo na yan na pagtatanim? Ang sabi ng Panginoon na ito, yung binhi na hinasik ay salita ng Diyos. Nakita natin sa kwento, mga kapatid, na merong 3 klase ng lupa na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Hindi tumubo yung iba, hindi lumago yung iba, hindi nagbunga yung iba. Kaya nga totoo talaga yung sinabi ng Panginoon na kukunti lang yung maligtas. Ganyan talaga, no? Pag may kailangan sa Diyos, buhay na buhay ang Diyos. Nung 10 may kwetong, Lord, pagalingin mo kami. Lahat sila lumapit. Nung pinagaling na sila, mga kapatid, isa lang yung bumalik. Siyam. Kaya nga, sa mundong ito, mga kapatid, pag hindi natin sisiguraduhin ang ating paglilingkod at kaligtasan, mas malaki ang tsansa na mawala tayo. Mga kapatid, yung isa, nakarinig lang, pagkatapos, nawala na. Hindi makagawa yung Diyos sa buhay niya. Sabi nga kanina, demonyo daw yung gumawa sa buhay niya. Yung isa, mga kapatid, dahil batuhan yung puso niya siguro, matigas, nakarinig ng salita ng Panginoon, ay tumubo. Pero hindi makaugat.
ng malalim. Kaya nung uminit yung araw siguro at dumaan yung mga pagsubok ng tubig, mamamatay talaga yung binhi. Dahil hindi nakapenetrate yung kanyang ugat. Sayang Sabi natin lahat, sayang Yung pangatlo mga kapatid, nahasikan ng binhi, pero dahil may mga tinik-tinik doon, hindi siya makalago. Nung bago pa lang ako noon, sa pananampalataya, sinubukan ko ito doon sa side ng ng screen na bakod namin. May makapal doon na bougainvillea. Nagtanim ako sa ilalim niya ng sili. Tapos nagtanim ako ng sili doon sa sa open. Yung nandoon sa open, nagbunga na, marami na akong nakuha. Siya mga kapatid, ang tagal niya nagbunga, ang tagal niyang lumaki. Tapos agkurot-rot niya bunga na. Imbis diretsyo, hindi maayos mga kapatid. Na doon ay nalagyan ng binhi, tumubo, pero hindi makapagbunga ng maayos. Kaya wala din. Marami kasing mga gumugulo, cares of this world. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Maaring pamilya, maaring trabaho, maaring mga pangarap, mga pamumuhay ng sanglibutan, marami yung cares of this world. Ay hindi nakatubo ng maayos, hindi nakabunga ng maayos, mga kapatid. Kaya sana magpasalamat kayo pag merong mga taong gustong bunutin yung mga tinik na yan, mga kapatid, sa puso natin na medyo masakit talaga pag bubunutin yan, dahil ang gusto namin ay makatubo at lumago at magbunga ang salita ng Diyos sa inyong paginabang, mga kapatid. So we say, praise the Lord. At isa lang doon yung mabuting lupa. Isa lang doon yung mabuting lupa. Isa lang doon yung sa klase ng lupa ang tumubo, lumago at nagbunga sa tinaniman ng Panginoon, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon. Unawain mo ang awa at pag-ibig ng Diyos. Ikaw na tao, mga kapatid, pag meron kang hawak na binhi, hindi mo yan itatanim sa lupa na alam mo na hindi tutubo. Am I right? You're wasting your time. Alam mo na yung binhi mong hawak, hindi siya tutubo. Hindi mo gagawin yun. Amen. Hindi mo gagawin yun. Dahil gusto mo, itanim mo lang yun, mga kapatid. Kung ikaw yung magtatanim, gusto mo siyang itanim lang saan? Doon lang sa good ground, right? Dahil doon, you will see what you expect talaga na yung tinanim mo ay tutubo at magbubunga, mga kapatid. Tayo yun, mga kapatid. Pero tingnan ninyo, ulitin ko, ang awa at pag-ibig ng Diyos. Anong pangalan ni brother sa likod? Brother Christian. Brother Christian. Hindi tayo ganun na nagtatanim kung saan-saan na lang. Dahil meron tayong isip na gumagana. Na ang totoo minsan itong isip natin ang hadlang. Ulitin ko, sa ating kagalingan sa isip, matalino tayo masyado, hindi natin itatanim yan kung saan-saan, mga kapatid, itatanim natin yan, maghanap tayo ng good ground. Pero sa awa ng Diyos at pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, nabasa natin at narinig sa Biblia na yung binhi na hawak-hawak ng Panginoon ay hindi niya lang tinanim, mga kapatid, sa good ground. Sa awa at pag-ibig ng Diyos, lahat ng lupa ay tinaniman ng Panginoon dahil He is crazy enough. Na may mga tao ayaw nilang tumanggap ng salita ng Panginoon, pero dahil sa awa ng Diyos at pag-ibig ng Diyos, mayroong pa rin available na salita ng Panginoon. May mga tao hindi talaga interesado, pero sa pag-ibig at awa ng Panginoon, mayroong pa rin salita ng Diyos na binibigay niya
sa bawat isa, mga kapatid. Oh, hallelujah! Alam mo, kailangan mo magpasalamat dahil baka hindi tayo good ground, mga kapatid. Baka hindi tayo good ground. Pero by God's mercy, by God's grace and love, kahit hindi tayo good ground, nakatikim tayo ng salita ng Panginoon. Oh, malakas na palakpak sa Diyos, mga kapatid. Sana nakita mo kung gaano kabuti ang Panginoon. Tinatakbuhan natin yung Bible study. Ayaw natin yan. Word of God, ayaw namin yan. Pero salamat. Kahit ayaw natin, mga kapatid, nakarating pa rin sa puso natin ang mga salita ng Panginoon. Alam mo kung ba't ka nandito, mga kapatid? Hallelujah. Hindi dahil good ground tayong lahat, mga kapatid. Sige, aminin ko na ako na yung pinakamasamang lupa. Pero kahit ako yung pinakamasamang lupa, mga kapatid, pwede palang mangyari na dahil sa kabutihan ng Diyos ay makarating sa puso mo. O meron ba dito niyan, mga kapatid? Nararamdaman mo ba ang binhi ng mga salita ng Panginoon? Oh, hallelujah! Ganun kabaliw ang Diyos sa atin, mga kapatid. Kahit ang mga puso natin noon ay hindi maayos, there is a seeds to every soil, mga kapatid. Kung good ground lang ang bibigyan ng Panginoon ang salita ng Diyos, baka wala isa dito sa atin, mga kapatid. Sapagkat tayong lahat ay makasalanan. Ngunit, salamat sa Diyos. Hindi siya namimili, hallelujah, ng bibigyan ng mga binhi. Hallelujah! Kaya nga ngayon, mga kapatid, may panahon ka na sa salita ng Diyos, may panahon ka na sa gawain, may panahon ka na sa pananalangin, may panahon ka na magpasalamat sa Panginoon dahil, hallelujah, sa tulong ng pagkilos ng awa at biyaya ng Diyos sa buhay natin. Nung hindi pa tayo naturuan ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay nako, ibang buhay natin. Sana from time to time, Brother Rolly, malagip mo no sino ka noon nung wala pang salita ng Diyos. Minsan nakakalimot tayo kung sino na tayo ngayon eh. Dahil akala natin sa sobrang galing natin, o minsan natutokso tayo ng sarili natin, sobrang bait natin. Hindi totoo yan. Sabi ng Biblia, walang mabuti, wala kahit isa. Diyos lang ang mabuti, mga kapatid. Na noon walang direksyon yung buhay natin. Amen. At galing sa masama, kakainin natin. Galing sa masama, ipagmamalaki natin. Noon, huwag kayong kabahan, sabi ko noon, mga kapatid. Noon, iyayabang pa natin noon. Na meron tayong mga taong nagugulangan, naiisahan, noon. Mga kapatid, noon. Pero ngayon, pag may binhi ka na ng salita ng Diyos, mga kapatid, ayaw mo na. Okay lang na kahit medyo mahirap, mga kapatid. Basta ang kinakain mo ay malinis, biyaya, at pagpapala ng Diyos. Ambong ay babainday taugot ti kamo ti kabsat, kaysa uso ti bagoong. Ang ikakaya natin yung masarap na ulam, masarap na pamumuhay, magandang ari-arian na ang buhay na yan, mga kapatid, ay hindi nakalaan sa Panginoon, hallelujah, at walang panahon sa Diyos. Dahil ang totoo, hindi dito ang tunay na buhay, mga kapatid. Hindi dito. Doon, mga kapatid. Walang hanggang buhay sa langit, o walang hanggang buhay na parusa sa impyerno, mga kapatid.
Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Lahat ng lupa. Ito na. Let me be specific. Lahat ng puso ay willing ang Panginoon. Yes, kasama ka doon, kapatid. Kasama ka doon. Hindi sinabi ng Biblia na 2 lupa lang yung tinaniman niya. Hindi sinabi ng Biblia na 1 lupa lang tinaniman niya. Ang sabi ng Biblia, kahit na iba-ibang lupa yan, tinaniman lahat ng Panginoon. Dahil umaasa siya na kapag tumubo yung mga binhi na yan, ay mayroong magandang mangyayari. Sabi ko, pag tumubo yan, may buhay na nababago, may buhay na naayos. Pag tumubo ang binhi na yan, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ka magtatanim, sasabihin ko sa iyo. Meron na ba kayo nagkita dyan, nagtanim ng palay sa dyan? Igid baybay, brother. Jose? Wala. Matalino talaga tayo. Magaling tayo. Pero si Lord, ganyan siya itulak ng awa niya. He is crazy enough, mga kapatid. Kaya siya itulak ng pag-ibig, mga kapatid. Hallelujah. You will do crazy things when you fall in love, mga kapatid. Gagawa ka ng mga bagay na hindi kayang unawain, mga kapatid. Kaya siguro pag tinitignan siya ng kaaway, tawa ng tawa siguro yung demonyo, brother Christian. Ba't ka nagtatanim dyan? Sabi ng demonyo siguro, ba't ka nagtatanim dyan? Ba't ka nagtatanim dyan? Nandito lang yung good ground. Dito ka lang magtanim, sabi ng demonyo. Pero ang Panginoon, hallelujah, alam niya baka nandito tayo, mga kapatid. Alam niya ang Panginoon baka nandito tayo. Alam niya baka nandito tayo para tayo'y makakilala sa Diyos. At ngayon, nandito na tayo, mga kapatid. Amen! Sa tulong at biyaya ng Panginoong Diyos. Shall we say, praise the Lord? Hallelujah. Hallelujah. Dahil ang Panginoon ay umaasa na lahat ng kanyang ginagawa ay mayroong resulta. Hindi niyo ko naintindihan, ipaintindi ko. Hindi ka gagawa ng isang bagay na alam mo walang resulta. You will never waste your time, mga kapatid, sa bagay na alam mo walang resulta. Hindi ka magpapagod sa alam mo walang resulta. Hindi ka magsasakripisyo sa bagay na walang resulta. Kaya ang Panginoon, sabi niya, hallelujah, alam ko, sabi niya, sa Isaiah chapter number 55, that my word shall not come unto me void. It will not return unto me void, sabi niya, but it will accomplish, hallelujah, what it pleases me. Sabi ng Panginoon, ang salita ko hindi babalik na walang kabuluhan. Ang sabi ng Panginoon, kung hindi, gagawin niya, hallelujah, ang salita ko ay gagawa sa buhay ng tao. Hallelujah! Purihin ang Panginoong Diyos. Kaya nga, pinagtatawanan nyo kami. Di ba? Lalo na yung hindi nakikinig. Yan mo si Pastor, bigay todo siya. Hindi naman kami nakikinig eh. Sabi niya, okay lang. Mahal ka ng Diyos eh. Ba't pa bumabalik-balik si Pastor sa Bible study? Hindi naman kami nakikinig. Okay lang. May awa at pag-ibig ang Diyos. May isang araw, mga kapatid, alam niyo pa pag magtanim ka ng bini, hindi naman lagi kailangan nakikita yung bini. You are planting a wrong way when you plant that the seeds are exposed. Hindi ka nagtatanim ng maayos pag lahat ng binhi tinanim mo nakalabas. May mga panahon na yung mga binhi tinanim mo ay matatabunan at hindi mo makikita
na akala mo wala na, akala mo patay na, pero pagdating ng tamang panahon, mga kapatid, hallelujah, ay merong lumalabas sa ibabaw. At dahan-dahan, mga kapatid, hindi na ganun yung itsura niya, iba na yung itsura niya, palaki ng palaki, namumulaklak, hanggang sa mamaya may bunga na. Kung naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Kung yung binhi ay ganon, paano pa kaya ang salita ng Diyos? That's why we are crazy enough. Naghahasik ng mga binhi. Saluhin niyo man o hindi, umaasa kami na kapag nakalapag yung mga binhi na yan sa lupa at malagyan ng konting moisture, mga kapatid, hallelujah, ay magbabago ng anyo ng binhi na yan. Hallelujah, magkakaugat, tutubo at lalago hanggang sa ito'y lumaki at magbunga. Amen. Sabihin natin lahat, higit ang salita ng Diyos. Higit. That's why I love the Word of God, mga kapatid. Dito nagbabasa kami ng Bible dito, 1 chapter a day. Ito. Gawin ninyo, magsimula kayo sa Matthew. Isa lang, walang 10 minutes yun, Mark. Sabi ng Panginoon, the seeds are the Word of God. Ang puso daw ay klase ng lupa. Kaya Mark, makinig ka. Huwag kang mag-aasa na aani ka ng bunga na hindi mo tinanim. O sabihin mo kay Imang, pag namunga yung apples, sa'yo lahat. Apples. Wow, sabi ni Imang, talaga. Sabi ni Imang, tuwang-tuwa naman si Imang. Dinilutuan ka ng masarap na pagkain, no? Para tumaba ka ng tumaba. Sige. Tuwang-tuwa ka naman dahil yun naman isa tuwang-tuwa din, no? Akin daw yung apples na tinanim niya. Ay, na pag namunga daw. Ang tanong, anong tinanim mo ba? Ano bang tinanim mo? Kasoy, mga kapatid. Huwag kang umasa. Ang tinanim mo, iba yung aasahan mong bunga. Kung ano yung tinanim mong klase ng binhi, yun dapat ang asahan mong bunga. Kaya kung ang puso natin ay lupa, huwag kong aasahan na ang Diyos ay maghari sa aking buhay. Anong naririnig mo lagi? Allergic ka sa preaching, allergic ka sa Word of God. Tapos ang puso ko ay para sa Diyos. Ang masaya ka, pag Word of God, lantang gulay ka, wala kang gana, pag chismisan, mga kapatid, nakadilat ka pa. Nakalabas pa yung dila mo, mga kapatid, anong susunod? Kaya huwag kang aasa. Ako talaga, Panginoon. Oo nga, saan ka nag-i-enjoy? Sa palabas ng TV, palabas, kung ano-ano, mga kapatid, tulungan tayo ng Diyos. Saan tayo nag-i-enjoy? Kung ano lang yung tinanim natin dito sa lupa, yun lang ang asahan mong tutubo at magbubunga. Kaya huwag tayong manghinayang sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Uulitin ko kung yung mga binhi na yan, kung yung salita ng demonyo may kapangyarihan, kung yung salita ng tao may kapangyarihan, hindi ba mas makapangyarihan ang salita ng Diyos, mga kapatid? Tulungan tayo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong sayangin yung lupa. Sabi. Makinig kayong lahat. Makinig kayong lahat. Kahit gaano pa kalinis ang lupa, pag binakanti mo yun ng isang buwan, Kuya Roland, mayroong tutubong mga hindi mo tinanim na damo. Ganyan kadelikado ang puso natin. Huwag mong sasabihin ng puso ko ay para sa Diyos. Ang tanong, ano ba yung tinanim mo dyan? Malinis yung puso mo? Yes! Hindi ako kumukontra. Sige, malinis ang puso mo. Pero hanggat hindi mo taniman,
ng binhiyang magandang lupa. Isang araw, mayroon dyan, susulpot. Isa, dalawa, tatlo. At pag napabayaan mo yan ng ilang buwan, mga kapatid, hindi mo na makikita yung lupa. Ang makikita mo na yung masamang damo. Kaya dapat, meron tayong lupa. Malinis man yan, mga kapatid, salamat kung meron. Ang kailangan pa rin ng lupa na yan ay matamnan ng mga mabubuting binhi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Para pag tumubo man yung mga damo, nauna muna yung binhi. Amen. Bago mamulaklak yung mga damo, nagbunga na yung binhi, mga kapatid. Amen. Ang mahalaga, mga kapatid, hallelujah, bigyan natin ng halaga ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil inuulit ko, pag hindi mo yan tataniman, magbasa kayo ng Bible, merong devil na nagtatapon ng tares. Alam niyo yung tares? Ang Panginoon, sabi niya, merong time na nagtanim ang Panginoon ng wheat. Trigo ba yon sa Tagalog? Trigo? Wheat. Trigo. Nung bata ako, natitikman pa namin yan. May mga rasyon noon. Ilalaga. Ngayon, wala na, no? Wala na. Nilaga na lang, no? Wala nang trigo. Tubig na lang. Nilaga. Meron yan, no? Mga mais na giniling. Yan. Naghasik daw, Brother Joseph, ng wheat. Pero pag-alis daw nung naghasik din yung kaaway ng tares. Alam niyo ba yung wheat and tares? Pag tinignan niyo sila, they are almost identical, mga kapatid. Pag tinignan mo sila, para silang pareho na halaman. Kaya mag-ingat kayo sa parang pareho ng laman. Hindi natin kailangan ng parang pareho, mga kapatid. Kailangan katulad natin ang mga disipulo, mga kapatid. Pati bunga nila. I-search nyo sa Google mamaya, yung bunga nila. Halos pareho. Kaya kapag wala kang alam, akala mo, yung hinasik sa yung binhi ay tama. Yun pala, galing sa kaaway, mga kapatid. Amen. Inuulit ko ito. Pag hindi mo papahintulutang matamnan yung puso mo ng mabuting binhi ng salita ng Panginoon, merong magtatanim dyan ng masamang damo, mga kapatid. Tapos magtataka, bakit ganito na ako? Ba't ganito na yung buhay ko? Ano bang binhi ang pinapahalagahan mo? Yung mga nagbabago? Yung mga nagbabago ng ugali at pamumuhay? Imposible na salita ng Diyos yung nagtumutubo sa buhay nila. Imposible. Imposible. Maaaring merong mga salita na mas mahalaga para sa kanila kaysa sa mga salita ng Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Paul sa church, in 1 Corinthians chapter 3, verse 6 to 7, alas 10 pa lang, mga kapatid. Para mahaba-haba pa. Tatapusin ko na sana eh. Pero nung nakita kong alas 10 pa lang, meron pa pala, 1 oras, mga kapatid. Meron akong bad news sa inyo. No? Sabi nung ayaw sa Word of God, sabi ko na nga mo. Pero sabi nung gusto sa Word of God, sige. Walang may sige, mga kapatid. Sabi ni Paul, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives
the increase, mga kapatid. Ang mga mangangaral ang nagtatanim. Ang mga mangangaral ang nagdidilig. Pero ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Gusto niyong maniwala? Tignan niyo lahat ng bining tinatanim niyo, hindi lahat totoo. Pag lahat ng tinanim mong bini tumubo, magmamalaki ka, sasabihin mo, lahat ng gawa ko ay mabunga. Pero tanggapin natin ang katotohanan. Brother Ronald, mulmula ka? Agmulmula ka ito? Amulyog mula. Pero meron kang mga tinatanim. Mas marami pa minsan yung hindi tumutubo eh. Bakit? Gustong ipakita sa atin ng Diyos na pwede tayong magtanim at pwede tayong magdilig. Pero Diyos lang ang nagbibigay ng buhay. Amen. Kaya, mga kapatid, sige lang sa pagtatanim. Sabi ng Biblia, kung anong tinanim ng tao, siya din ang kanyang aanihin, mga kapatid. Sige lang sa pagtanim ng mabuti. At huwag kang maghintay na aani ka ng masamang bagay dahil kung anong yung tinanim, mga kapatid, siya ang iyong aanihin. Purihin ang Panginoong Diyos. Amen. Kaya magpagamit tayo sa Panginoon. Ulitin ko, God can grow every seeds on every ground. Ulitin ko para mas maintindihan niyo, God has the ability. He has the power to let it grow anything na itatanim, mga kapatid. All He needs is a willing sower of the seeds. Mga kapatid, tama na. Huwag naman tayo lang ang tatanggap ng mga binhi ng salita ng Panginoon. Alam mo kung gaano kagandang salita ng Diyos. Alam mo kung gaano kabuti. Alam mo kung anong nagagawa ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kahit milagro dyan, mga kapatid. Naalala ninyo yung taong merong alipin. Italian band, no? Captain siya, kapitan. Siguro mabait yung kanyang alipin. Magpakabait kayo. Doon siya yung kapitan, hinahanap niya si Jesus. Lord, sabi niya, pwede pumunta ka dun sa bahay namin. Yung alipin ko may sakit. Magpakabait kayo, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, magpakabait ka na ha. Kasi kung pasaway yun, mga kapatid, anong sasabihin ng amo niya? Mamatay ka dyan, bahala ka, tigas ang ulo mo. Diba? Siguro mabait. Kaya nung may sakit siya, na maluba, yung amo niya, mga kapatid, may kasamang mga army, punta tayo kay Lord. Sabi, Lord, pwede pagalingin mo. Pumunta ka sa bahay namin, pagalingin mo yung alipin ko doon. Sabi niya, sige. Sabi niya. Nagbago yung isip ng kapitan, sabi niya. Sabi, wag na Lord, wag na. Sapagkat na-realize ko, hindi pala kami karapat-dapat. Alam nila na makasalanan sila, sabi niya, you are not worthy to come under my roof. Hindi ka karapat-dapat. Ikaw ay sobrang banal at karapat-dapat para pumasok sa bahay ko. Sabi niya, wag na. Inan niyo ang sabi niya, sabihin mo lang ng iyong salita. Dahil naiintindihan ng tao, kaya pag naiintindihan mo ang kapangyarihan ng salita, meron kang respeto sa salita. Dahil sabi niya kay Lord, alam mo Lord, sabi niya, ako ay taong may authority, sabi niya. Pag inutusan ko yung tao ko na pumunta ka doon, pupunta doon dahil sa sinabi ko. Pag sinabi ko sa alalay ko na, halika dito, dahil sa sinabi ko, sabi niya, lalapit yon. Pag sinabi ko na gawin mo yon,
gagawin niya yun kahit may ginagawa siya dahil sinabi ko, sabi niya. And sabi niya, Lord, sabihin mo lang. Kahit hindi ka na makarating sa bahay namin, sabihin mo lang ng salita mo. At gagaling na siya. Ganyan kakapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya bakit ayaw natin papasukin? Papasukin mo. Pag sinabi ng Panginoon, pagagalingin ka niya, tanggapin mo, Oo Lord. Kahit wala akong gamot, kahit wala akong kilalang doktor, sabi mo, Oo Lord, sabihin mo lang. Pag sinabi ni Lord, hallelujah, pinatawad na kita, tanggapin mo lang, hallelujah, baguhin mo na yung buhay mo, sabi mo, yes Lord, pinatawad mo na ako. Pag sinabi ni Lord, babaguhin ko yung buhay mo, tanggapin mo lang. Tanggapin mo lang. Pag sinabi ng Lord, ganito ang maging sa'yo, ganito, tanggapin mo lang dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya sana, mga kapatid, sana, I pray to God and I pray to you now. Sana wag lang tayo yung tatanggap ng mabubuting salita ng Panginoon. It's time to share. Sabi na, dali kayo. Nakikita niyo yung mga tao sa labas, mga lupa na walang nakatubo. Pero sabi ng mensahe, lahat ng klase ng lupa ay willing na taniman ng Panginoon. Hali kayo. Kailangan niyong marinig. Kailangan niyong matutunan. Kailangan niyong matamnan ang inyong mga puso. Yan salita ng Diyos, mga kapatid. Dahil hindi lang, tandaan mo hindi lang para sa good ground ang salita ng Diyos. Kaya kung sinasabi mong good ground ka, ulitin ko, hindi lang para sa iyo ang salita ng Diyos. Sa thorny, sa rocky, at wayside, lahat ay nabahagian ng salita ng Diyos, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Hallelujah. Kaya nga, sana naunawaan niyo ito. Awa, habag, at pag-ibig at biyaya ng Diyos. Baka nga alam mo kung anong lupa ka eh. Ikaw nga naalam mo yung sarili mo kung anong klaseng lupa ka eh. Ikaw ba talaga willing? Ikaw ba hindi? Ikaw ba ayaw mo talaga? Pero it doesn't matter, it's okay. Dahil narinig natin ang salita ng Panginoon, inuulit ko, hindi lamang para sa good ground, mga kapatid. Kahit para sa mga pasaway, sige din. Dahil umaasa ang Panginoon na isang araw, mga kapatid. Ang mga binhing yan ay tutubo, lalago, at magbubunga. Amen. Hallelujah. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Kung kaya niyang patubuin yan sa rocky, tumubo din sa thorny. Pero kung yung puso natin ngayon ay nalinis na sa pananalangin at pagsasamba natin kanina, hindi ba't mas malaking posibilidad? Ang sabi ng Bible, God gives the increase. Pagtutubuin, palalaguin, pagbubungahin ng Panginoong Diyos ang mga bagay na itinanim. Kaya lahat sa atin na may puso ngayon, umaasa ko lahat tayo may puso. Meron ba ditong walang puso, mga kapatid? Wala. Transplant na ito eh. Puso ng usa ito, pastor. Puso na ng kalabaw ito. Kaya matatang. May puso pa rin eh.
Huwag na tayong magpalusot, mga kapatid. May puso pa rin. Pwede ba na gawin natin ito, mga kapatid? Dahil naniniwala ako, naintindihan nyo na yung mensahe. Pwede bang magkusa na tayo sa Diyos, Brother Rolly, Sister Maribek? Dahil minsan alam ninyo kung ano yung nakatanim sa puso natin. Hindi mahirap isipin. Pag tinanong ko, ano yung pinakamahalaga sa iyo, alam mo kaagad yun eh. Alam mo kaagad yun, Brother Ronnie. Hindi mo na kailangan ano ba talaga. Alam mo kaagad yun. Kaya sana, mga kapatid, pagtitignan ng Diyos yung mga puso natin sa umagang ito. Magsilbi nawa itong mga lupa na malinis, mga kapatid. Na nakita naman natin, mga kapatid, huwag mong itago yung puso mo, huwag mong harangan, nakita natin yung mensahe. Lahat ng puso, lahat ng lupa ay nasikan ng Panginoon ng binay. Bakit mo hayaang sa harangan na takpan ng puso mo? Kung alam mo lahat pala ay tinatamnan niya. Ganitong gagawin natin. Pwede bang gawin natin ito? Na naunawaan natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos? Pwede bang ipakita natin sa Panginoon, Lord? Ako nang magbubunot, Panginoon, hallelujah. Mga masasamang bagay na gumugulo sa puso ko, Panginoon, hallelujah, in the name of the Lord Jesus. Aalisin ko na, Panginoon, I understand, hallelujah, the value of your word, oh God, hallelujah. Ako na po ang mag-aalis, Panginoon, ng mga bagay na makakahadlang sa itatanim mo sa puso ko, Panginoon, dahil alam ko kung mayroong pinakamahalagang bagay na mangyayari sa buhay ng tao ay mga bagay na ginagawa ng Diyos, hallelujah. Kung merong mga salita na pinakamahalaga, hallelujah, Panginoon, ay ang salita mo, Panginoon Diyos. Kung merong mga pinakamahalagang bagay na mananahan sa buhay ko, Panginoon Diyos, ay walang iba kung hindi ang mga bagay na nilagay mo, Panginoon, sa aking puso. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Sige, tanggalin natin yung mga kasalanan. Tanggalin natin yung mga masasamang kaisipan. Tanggalin natin, hallelujah. Dahil sasabihin mo, may ilalagay ang Panginoon. May itatanim ang Panginoon. Oh, devil, you are a liar. Lahat ng lupa ay tataliman ng Panginoon. And I am one of them. Isa ako doon. Isa ako doon. Isa ako doon. Hallelujah. Kung may nararamdaman ako dito, nagsasabi, Lord, sige, tamnan mo ako ng tamnan. Hallelujah. I feel somebody. He wants to love the Word of God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Meron ako nararamdaman dito, mga kapatid. Hallelujah. Binabalik-balikan niya ang salita ng Panginoon. Meron ako nararamdaman dito. Kailangan kong makarinig ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, meron mga akong nakakasama dito. They travel from far away just to hear the powerful word of God. Oh, hallelujah. Meron mga tao dito, Panginoon. Hallelujah. Ano man ang buhay ko, umaasa ako mas makapangyarihan ang salita mo, Panginoon. Ano man ang karamdaman mo, sabi mo, Lord, mas makapangyarihan ang salita mo, Panginoon. Ano man ang kalagayan ng iyong buhay, walang imposible sa Diyos. Oh, hallelujah. Kumalit tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, 30 pa lang, mga kapatid. Marami pa tayong time. Hallelujah. Yung mga bininang salita ng Panginoon sa puso natin, hayaan nating madiligan ng tubig. Hallelujah. Alam mo ba yung tubig? Ang banal na Espiritu. Hallelujah. Ipikit natin ating mga mata. Hayaan natin yung katabi natin. Hayaan mo yung katabi mo, isipin mo ang Panginoon at ikaw.
Hallelujah. Imagine God. Hallelujah. Imagine God giving His word to your heart. Hallelujah. Imagine God sowing seeds in your heart. At saluhin mo ang mga salita ng Panginoon. Oh, hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I said, there is a word of God for you. Oh, hindi niyo ako narinig. Sabi ko, there is a word of God for you. Pag ang word of God nagsabing pagpapalain ka, tanggapin mo. Pag sinabi ng word of God na patatawarin ka, tanggapin mo. Pag sinabi ng word of God na babaguhin ka, tanggapin mo. Pag sinabi ng word of God na may kaligtasan, tanggapin mo. Pag sinabi ng word of God na may pag-asa, tanggapin mo. Pag sinabi ng word of God na may miracle, may milagro. Itaas natin ating mga kamay. Hallelujah. Punuin natin ang ating puso. Punuin natin ang ating mga kamay ng binhi. Hallelujah. Ng salita ng Panginoon. I feel the Holy Spirit. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, Lord. May kinakausap ang Panginoon. May kinakausap ang Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Huwag mong tingnan yung sarili mo. Huwag mong isipin yung nagawa mo. Ang mahalaga, mahal ka ng Panginoon. Paniwalaan mo yan. Paniwalaan mo yan. Minsan ang hirap maniwala. Minsan hindi ka makapaniwala. Pero pag sinabi ng Panginoon, hallelujah! 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 Oh, hallelujah! Hallelujah! Nararamdaman mo ba yung pag-ibig ng Panginoon? Nararamdaman mo ba yung awa ng Diyos? Hallelujah! Hindi ka niya pinatay nung nakagawa ka ng kasalanan. Hallelujah! Bakit? Meron siyang naandang binhi! May nakaandang binhi para sa'yo! Nung may nagawa kang mali, hindi ka niya pinatay. Hallelujah! Bakit? May nakaandang binhi. There is our sins. Pwede ba nating mahalin ng Diyos, mga kapatid? Hallelujah! There is a word of God for you! Wala akong pakialam kung sino ka, mahal ka ng Diyos. Hallelujah to God in the name of Jesus. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Isipin natin ang Panginoon. Ipikit mo yung mata mo, hayaan mo yung katabi ko. Isipin mo ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Lord. Tulungan mo sila, Panginoon. In the name of Jesus. Tulungan mo sila, Panginoon. In the name of the Lord. Tulungan mo sila, Panginoon Diyos. In the name of Jesus. In the name of the Lord. In the name of the Lord. Hallelujah. May tinataniman ng Panginoon na puso. Hallelujah! May tinataniman ng Panginoon na puso. In the name of the Lord Jesus. Hallelujah! At kapag bukas ang puso mo, ang Panginoon ay willing. In the name of the Lord. In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord. Hallelujah! I feel the love of God. Hallelujah! I feel the mercy of God. I feel the grace of God by the power of the Word of God. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Kahit
Kahit hindi ako karapat-dapat, kahit hindi ako karapat-dapat, there is a word of God! Hallelujah! In the name of Jesus. Salamat, Panginoon.